Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang drama-thriller film noong 1992 na pinamagatang Basic Instinct. Ang movie na ito ay tungkol sa isang detective na hindi mahuli ang suspect sa kaso na kanyang hinahawakan. Na-in-love din siya sa babaeng suspect kaya dahil dito ay kailangan niyang mamili sa pagitan ng kanyang pagiging isang pulis at sa kanyang pagmamahal sa suspect. Nagsimula ang movie kay Detective Nick na may pinuntahang crime scene para imbestigahan. Ang biktima ay isang retired rock star na si Johnny at pinagsasaksak siya hanggang mamatay gamit ang ice pick. Pumunta si Nick at ang kanyang partner na si Gus sa bahay ni Catherine, siya ang girlfriend ni Nick. Ang nakita nila sa bahay ni Catherine ay si Roxy na sinabi kung nasaan si Catherine. Pinuntahan nila ito sa beach house at dito sinabi ni Catherine na hindi sila in relationship ni Johnny. Nakasama niya lang ito kagabi at nag-inuman silang dalawa pero pagkatapos ay naghiwalay na sila para umuwi sa bahay ng isa't isa. After nilang makuha ang statement nito ay pumunta na si Nick kay Dr. Beth, siya ang psychologist ng police force. Inutusan si Nick ng kanyang superior na magkaroon ng session kay Dr. Beth dahil aksidente niyang napatay ang dalawang tourist habang may hinahabol na kriminal. Sinabi ni Nick na stress na siya sa mga nakaraang araw kaya gusto niyang makipaglaro ng injection game kay Beth. Meron silang relasyon pero friend with benefits lang. After ng session ay nalaman ni Nick na may nakuhang $110 million si Catherine at may isa rin itong sinulat na novel tungkol sa isang rockstar na pinatay ng kanyang girlfriend. Ang kwento sa novel ay katulad kung ano ang nangyari sa pagkamatay ni Johnny. Isa na rito ay tinali muna siya sa kama bago saksakin ng ice pick at ibalot sa puting scarf. Sa kasunod na umaga ay nag-meeting ang mga officers. Tinitingnan nila ang posibilidad na isang psychopath killer si Catherine at sinulat niya muna ang kanyang novel bago isagawa ang pagpatay kay Johnny. Ang isa pang posibilidad ay after isulat ni Catherine ang kanyang novel ay may isang tao na galit sa kanya. Kaya pinatay nito si Johnny katulad ng nasa kwento para e-frame up si Catherine at siya ang pagbintangan ng mga pulis. Dahil dito ay pinuntahan ni Nick si Catherine sa bahay nito para sa interrogation. Dito niya nakita ang mga lumang dyaryo kung saan nandito rin ang balita tungkol sa kanya na nakapatay siya ng dalawang inosenteng tao habang nasa duty. Habang nasa biyahe ay sinabi ni Catherine na may sinusulat siyang bagong novel. Ito ay tungkol sa isang detective na na-in-love sa maling babae at nang tanungin ni Nick kung ano ang nangyari sa detective ay sinabi ni Catherine na pinatay siya ng mismong babae na minahal niya. Habang nasa interrogation ay kalma lang si Catherine at nakuha pang manigarilyo sa harap ng mga officers. Sinabi niyang masaya siyang nakikipaglaro ng injection game kay Johnny kaya umabot ang kanilang pagiging friend with benefits sa loob ng 1.5 taon. Tinanong din siya ng mga ito kung siya ang pumatay kay Johnny pero ayon naman sa kanya ay hindi siya tanga para gawin ito tulad ng sinulat niya sa kanyang novel. Na-distract na rin ang mga officers nang sinimulan niyang itaas ang kanyang binti. At para maniwala sa kanya ang mga officers ay siya na mismo ang nag-suggest na magpa-lie detector test. Nakapasa si Catherine sa lie detector test kaya natapos na rin ang interrogation sa kanya pero tinitingnan pa rin siya ni Nick na suspect sa kasong hawak niya. After niyang ihatid si Catherine sa bahay nito ay pumunta siya sa isang bar kasama ang iba pang mga officers. Dumating din si Dr. Beth at nasabi niyang hindi siya naniniwalang inosente si Catherine. Pero para sa ibang officers naman ay nakapasa na si Catherine sa lie detector test kaya hindi na nila ito dapat pagdudahan. Pagkatapos ng kanilang usapan sa bar ay naglaro ng injection game sina Nick at Dr. Beth sa bahay nito. After nilang maglaro ay naikwento ni Dr. Beth kay Nick na kilala niya si Catherine dahil naging kaklase niya ito. Kinabukasan ay nalaman ng kanilang boss na may kaso noong 1980 sa Berkeley at isang professor ang pinatay gamit ang ice pick. Ito rin ang taon kung saan nag-aaral pa si Catherine sa mismong Berkeley College University. Dahil dito ay inutusan siya ng kanyang boss na sundan ng palihim si Catherine at alamin kung ano ang mga ginagawa nito. Sinundan niya si Catherine at nakita niya itong nakipagkita sa matandang babae na nagngangalang Hazel. Nag-research si Nick at Gus tungkol kay Hazel at dito nila nalaman na nagkaroon na ito dati ng kaso dahil pinatay nito ang kanyang asawa at 3 anak. Pumunta si Nick sa bahay ni Catherine para tanungin ito tungkol kay Professor Goldstein, ito ang professor na pinatay sa Berkeley at tungkol na rin kay Hazel. Ayon kay Catherine ay nagkagusto sa kanya si Professor Goldstein at si Hazel naman ay tinutulungan lang niya na maintindihan na kailangan pa rin itong pumatay. Sinimulan ding akitin ni Catherine si Nick pero hindi naman siya nagpadala dito. Dumating na rin si Roxy at nagkiss silang dalawa ni Catherine kaya may relasyon pala silang dalawa. Sinabi rin ni Catherine na ang detective na tinutukoy niya sa bago niyang novel ay tungkol kay Nick dahil nalaman niya ang buong pagkatao nito mula sa pagkamatay ng kanyang asawa, anak, alcohol habits at iba pa.
Pumunta si Nick sa office ni Nelson para kumprontahin ito dahil binigay nito ang kanyang psychiatric file kay Catherine kaya nalaman nito ang buong pagkatao niya. Nang gabing iyon ay tumawag si Gus para papuntahin siya sa isang crime scene. Dito niya nalaman na ang biktima pala ay si Nelson na binaril ng suspect. At dahil nakaaway niya ito kanina ay siya ang naging unang person of interest. Hindi naman siya inaresto pero pinag-leave muna siya ng kanyang boss hanggang hindi niya inaayos ang kanyang ugali. Pagka-uwi ni Nick ay nakita niyang naghihintay na sa kanya si Catherine. Niyaya siya nitong uminom sa bahay nito at binigyan din siya ng libro tungkol sa batang pinatay ang kanyang mga magulang. Bago umalis ay sinabi ni Catherine na mamayang gabi ay nasa club siya ni Johnny at doon na lang sila magkita. Pumayag si Nick dahil gusto pa rin niyang malaman kung sino ang suspect sa pagpatay kay Johnny. Nang pumunta na si Nick sa club ay nakita niyang nagtitake ng bawal na gamot si Catherine at Roxy. Sumayaw din sila ng sweet at nag-kiss at nahantong ito sa paglalaro nila ng injection game. After nilang maglaro ay kinausap siya ni Roxy at winarningan siya na kapag hindi pa siya umalis ay papatayin siya nito. Hindi naman natatakot si Nick sa mga pagbabanta ni Roxy. Kinaumagahan ay nagising si Nick at nabasa niya ang letter ni Catherine na sinasabing magkita sila sa beach house. Sinabi ni Catherine na tigilan na ang kaso ni Johnny dahil baka ikapahamak niya ito pero gusto talaga ni Nick na malutas ang kaso. Dagdag pa ni Catherine na wag mai-inlove sa kanya dahil mas delikado pero ayon naman kay Nick ay mahal na nga niya si Catherine. Nang gabing iyon ay nakipagkita siya kay Gus at kahit ito ay sinabihan siyang lumayo na kay Catherine dahil hindi magandang idea na makipagrelasyon sa pinaghihinalaan nilang suspect. Nang uuwi na si Nick ay binunggo siya ni Roxy, sinubukan niyang patayin si Nick dahil nagseselos siya dito. Sumakay kaagad si Nick sa kanyang sasakyan at naghabulan silang dalawa pero naaksidente si Roxy at ikinamatay niya ito. Kinabukasan ay pinatawag si Nick sa kanilang office para sa isang psychiatric test pero na-offend siya sa mga tanong ni Beth kaya umalis na lang siya. Hinabol siya ni Beth para kausapin at sinabing ginagamit lang siya ni Catherine at minamanipula siya nito pero wala sa mood si Nick para makipag-away kay Beth. Pumunta si Nick sa bahay ni Catherine at dito niya nakita na umiiyak ito dahil sa pagkamatay ni Roxy. Nagtataka si Catherine kung bakit lahat ng mga nagmamahal sa kanya ay namamatay. Kinomfort naman siya ni Nick dahil hindi na niya tinitingnan na suspect si Catherine at isa pa ay mahal na niya ito. Nang gabing yun din ay nagkwento si Catherine na may nakilala siyang isang babae noong siya ay college pa. Nag-date sila ng mga ilang linggo pero tinihil na niya ito dahil nagiging obsessed na sa kanya ang babae. Kinabukasan ay nalaman ni Nick na pinatay pala ni Roxy ang dalawa nitong kapatid. Dahil dito ay naisip ulit ni Gus na may kinalaman din si Catherine sa krimen dahil lahat ng mga kaibigan at nakakarelasyon ni Catherine ay may mga kasong pagpatay. Pero dahil in love na si Nick kay Catherine ay gusto niyang patunayan ngayon na inosente ito. Inalam niya kung sino ang babaeng na-obsessed kay Catherine noong college pa lamang sila. At nang malaman niya kung sino ang babae ay walang iba kundi si Dr. Beth. Umamin naman si Beth na nakipag-date nga siya kay Catherine pero ayon sa kanya ay si Catherine ang na-obsessed sa kanya at hindi siya. Hindi naman naniniwala si Nick sa kwentong ito ni Beth kaya pumunta siya sa bahay ni Catherine. Dito niya nakita ang isang page ng librong sinusulat nito at nabasa niya na namatay ang partner ng detective sa elevator. Nang dumating na si Catherine ay sinabi nitong tapos na niyang isulat ang libro kaya tapusin na rin nila kung anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nasaktan si Nick dahil sa no-label breakup nilang dalawa pero wala na rin siyang nagawa. Sinundo siya ni Gus para pumunta sa dating ka-roommate ni Catherine noong college sila dahil gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Beth at kay Catherine. Dahil nasuspinde si Nick ng kanyang boss kaya si Gus na lang ang pumunta sa apartment. Pero habang nasa kotse ay naalala niya ang nabasa niya sa last part ng libro ni Catherine tungkol sa partner ng detective na nakitang patay na sa elevator. Nang hinabol niya si Gus ay huli na ang lahat dahil nakita niya itong patay na dahil sa ice pick na ginamit ng suspect sa pagsaksak sa katawan nito. Hindi naman niya inaasahan na makikita niya rin sa building si Beth pero ayon dito ay nakatanggap siya ng text na makipagkita kay Gus sa building na ito. Tinutukan ni Nick ng baril si Beth dahil tinuturing niya itong suspect sa pagpatay kay Gus. At nang may kukuhain si Beth sa kanyang bulsa ay binaril ito ni Nick sa pag-aakalang baril ang huhugutin nito. Pero nang tingnan niya ito ay keychain lang pala ang kukuhain ni Beth sa kanyang bulsa. Nang makarating na ang mga pulis sa building ay dito nila nakita ang ice pick na ginamit sa pagpatay kay Gus pati na rin ang jacket na pagmamay-ari ng pulis. Si Beth lang din ang may access sa police department dahil siya ang psychologist ng mga ito. Kaya pumunta ang mga pulis sa apartment ni Beth at dito nila nakita ang isang baril at newspaper tungkol kay Catherine.
Dahil sa mga nakuha nilang ebidensya ay nag-conclude ang mga pulis na si Beth nga ang killer na hinahanap nila na pumatay kay Johnny, Nelson at Gus. Pero dahil sa lahat ng nangyayari ay hindi na alam ni Nick kung sino pa ang papaniwalaan niya. Umuwi siya sa kanyang apartment at dito niya nakita si Catherine na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Catherine na pinipigilan niyang main love kay Nick dahil lahat ng minamahal niya ay namamatay pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dahil dito ay nagkaroon sila ng romantic na injection game. After nilang matapos ay nag-usap sila tungkol sa kanilang magiging future pero may inaabot si Catherine sa ilalim ng kama at ito ang ice pick. Nagkataon lang ba ito o si Catherine nga ba ang suspect sa lahat ng mga nangyari? Dito na rin nagtatapos ang movie na Basic Instinct. Maraming salamat sa panunood.